Dahil nga naiipit itong si Doc Carlos dito kay Doc Lindon, ay hindi na niya itutuloy ang kaso na dapat nang isampa dito kay Doc Lindon. Bis ngang ipinagtaka ni Lynette kung bakit tela biglang nagbago ang desisyon ni Doc Carlos na sampahan ito ng kaso, samantalang nung unay desididong-desidido ito na gawin. Magmula nang makausap siya ni Doc Lindon na tila baga may pinapahawatig na sekreto dito kay Doc Carlos, doon nga nagsimula ang lahat ng ito. Kaya naman naniwala na siya ngayon sa sinasabi ni Giselle na parang may mali talaga sa kanila at meron talagang nagsisinungaling. Naman, napagkasundoan nga ng dalawa na manmanan itong si Doc Carlos baka sakaling may malaman sila na tinatago nitong sekreto. Samantala, eto namang si Michael at si Annalyn ay pinuntahan ang shop kung saan pinagbentahan ang cellphone nitong si Josa. Dahil malakas ang kutob ni Lynette na pag-aari ni RJ ang naturang cellphone. Kaya naman inutusan niya si Annalyn na kunin na lang ito at ibalik nilang ang pera na binigay dito kay Josa. Buti na lang at naayos pa nga ng tendero ang naturang cellphone. Nabuksan na nga ito. Malaking tulong ito para kay Annalyn dahil naglalaman ito ng files kung saan naka-record doon na ang ebidensya na si Moira ang nagtulak nitong si RJ. Magagamit ngayon ni Annalyn upang patunayan kay Dr. RJ na nagsasabi siya ng totoo. Lalong-lalo na't hindi ito naniwalang nung sabihin niya na may hinala sila ng nanay niya na si Moira nga ang posibleng tumulak sa kanya. Paka-exciting na nga ang mga susunod na tagpo. Kaya guys, pakaabangan lang natin dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much. God bless. Bye.